San Vicente Ferrer, Anghel ng Paghuhukom. Isinilang noong ika-23 ng Enero, taong 1350 sa Valencia, Espanya. Noong araw ding iyon, bininyaga ng sanggol na sinunod sa pangalan ng patron ng Valencia na si San Vicente ang Martir. Pang-apat sa mga anak ni na William Ferrer at Constancia Miguel. Ginugol ni Vicente ang mga taon ng pag-aaral sa kanilang bayan sa Valencia at sa murang edad ay natapos niya ang kursong Pilosopiya. Taong 1367, sa gulang na 17, ay pumasok sa orden ng mga Dominikano upang sumailalim sa pormasyon ng pagpapari. Siya ay matalino at may taglay na kabanalan. Ika-5 ng Pebrero, 1374, nang siya ay maging ganap at tanyag na pari. Nagbunga ng maganda ang kanyang mga sermon. Marami ring Muslim ang kanyang nagawang magbalik loob at naging mananampalatayang Kristiyano. Maraming Hudyo, Moro at Ireheng nagbalik loob sa Diyos at nagsisi ng kanilang pagkakasala. Sa Granada, may 8,000 Moro ang naging Kristiyano. Kadalasan si Padre Vicente ay hindi maintindihan, pinupulaan at sinisiraan. Ngunit hindi siya nabahala at ang kanyang kabaitan ay hindi nagbago. Patuloy ang kanyang buhay na may kabanalan. Ang bawat umaga ay madaling dumating sa kanya. Gumigising siya ng 2:00 ng madaling araw para magdasal, magnilay at magsagawa ng mga penitensya. Sa kanyang sobrang pagod ng katawan hanggang 6:00 ng umaga at susundan pa ito ng pagmimisa. Pagkatapos ay ang patuloy na pangangaral, pagbisita sa may sakit at pagbibigay payong espiritual sa mga pangkat at pamilyang may alitan. Naramdaman ni Padre Vicente na siya ang sugong ipinadala ng Panginoon para sa paghahanda sa kanyang pagdating. Subalit, dumating sa kanya ang pagkakasakit. Sina Santo Domingo de Guzman at San Francisco ng Assisi ay nagpakita sa kanya habang nakaratay sa banig ng karamdaman. Ganoon din ang Panginoon sa gitna ng mga anghel at sinabing ipagpatuloy ang pangangaral tungkol sa paghukom. Sinimulan niya ang kanyang bokasyon, ang pangangaral at dahilan kung bakit siya ay sumapi sa ordenang Dominikano. Ang tema ng kanyang pangangaral ay tungkol sa kasalanan, kamatayan, impyerno, ang kabilang buhay at ang pagsapit ng araw ng paghuhukom. At sa edad na 69, bumagsak ang kanyang katawan dahilan ng matinding karamdaman. Ngunit di siya iniwan ng mga taong nagpakita sa kanya ng pagmamahal at pagkalinga. At noong ika-5 ng Abril, 1419, gaya ng kanyang sinabi, ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kapayapaan. Taglayang lubos na paniniwalang ang kanyang mga ginawa, panalangin at sakripisyo ay hindi mawawalan ng saysay. Si Padre Vicente ay tinanghal na santo ni Papa Calixto III
sa simbahang Dominikano ng Santa Maria sopra Minerva sa Roma noong 3 ng Hunyo 1455. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagkilala at pagdedebosyon para sa karangalan ng mahal na patrong San Vicente Ferrer. Bawat buhay ng bawat tao ay may kanya-kanyang kasaysayan. Bawat isang kasaysayan ay may kanyang kulay at hiwaga. Maaaring sabihin ninyong, ito yata ay buhay ng isang anghel sa lupa. Subalit, ang totoo'y kasaysayan ito ng paglalakbay ng isang pari na nagsilbing paalala sa mundo na may buhay sa kabila.